Ayan, amazing morning po, Team Eagles. Hello po. Amazing morning talaga, no? Nakakatuwa yung inyong gathering kasi morning siya. Kami kasi panggabi. Ayan, ito po kami, ni Mentor Yogi, Mentor Ivy. So, sa Facebook, we are known as entrepreneurial couple kasi po kami po ay may mga negosyo maliban sa I am. Kaya yan po yung pinaka-branding namin sa Facebook. So, eto po, before I share my journey, syempre pakilala ko na lang din yung partner ko kasi couple account po kami dito sa I Am Worldwide, si Mentor Liovi. So, si Mentor Liovi po, siya po ay 16 years employed at dati po siyang magbubote. Meron po ba dito? Magbubote din po? Or mga ano? So, sobrang inspiring po yung story niya. So, talagang nagbebenta siya ng floor wax before, nagbobote, nagbebenta ng uling, nung bata sila. Kasi maaga pa lang naulila na po sila sa parents. So kaya nung bata pa lang sila, nasanay na sila sa mahirap na buhay kasi nahiwalay-hiwalay po sila magkakapatid. Alam niyo po yung feeling na binibigay ka sa kamag-anak, tapos sila po yung nagpapalaki sa'yo. So, yun po yung buhay ni Mentor Liovi before. So, ito po siya pero wala na po mag-screenshot, baka pagalitan ako. So, yan siya before. Baka mas okay ka pa, di ba? Kumbaga, habang ginagawa mo si I am, mas okay ka pa dyan sa ganyang itsura. Di ba? Pero grabe, no? Yung tao na yan, nung nakilala ko, yan siya. Siya yon, yung unang-una ko pong nakilala. Sila Mentor Ikay, yan, saksing buhay yan. Nakita nila si Mentor Liovi nung nagsisimula din. So, yan po siya nung nag start. So, kung hindi ka ganyan, ano ka pa, advantage ka. Sabi nga ni Mentor Liovi, advantage ka kasi kung siya nagawa, mas kayang-kaya mong magawa. Kung ang isang magbubote nagawa, kaya mo din. 'Di ba? So, yan. Ako naman po, I'm Mentor Ivy. Dati po akong bank employee and college graduate po ako from FEU. Tama po sila Mentor Visit, Mentor Ikay, cum laude graduate po tayo. So, hindi po tayo yung walang choice, kaya ginawa si I Am Worldwide, kundi meron po tayong choice. Pero, kung alam niyo po yung pinaka-good news, I have a choice, but I choose this industry. No, kasi alam ko dito sa industriya na to, marami pong nababago ang buhay. 'Di ba? So, actually, trivia lang. Sila Mentor Jancy, sila Mentor Ikay, sila Mentor, yung kapatid rin ni Mentor Ikay, tsaka kung hindi ako nagkakamali, si Mentor Steph Bimba. So, magkaka-schoolmate pala kami before. Hindi ko alam. Kailan ko lang nalaman kay Mentor Jancy yata ako nalaman yun, no? Ang galing lang, no? Magkaka-schoolmate kami before. Tapos, nagtagpo-tagpo kami dito sa I Am Worldwide. Nakakatuwa, no? So, that's the beauty of our business. Parang nagkakaroon ng reunion. At yung mga hindi mo kakilala, 'di ba? Nakikilala mo na kasama mo pala sila before, no? Kumbaga, nandun din pala sila sa iisang lugar na yon. So, before I am, yan po, nung unang-una ko po kasi talagang nakita yung ganitong industriya. Ako po ay fresh graduate. Meron po pa dito mga student? Okay lang po ba? Pa-type po, S, yan. Type S nga po. Kung meron po tayong mga student dyan. Ayan. Wala po ba? So, ayan. Mga student, katulad ko, nung fresh graduate po kasi ako, nung nakita ko yung ganitong industriya, at kakapasok ko lang po sa work as a bank employee. Accounting staff po ako sa BDO. Sa May Makati po ako nag-work. So, yun po, nung nakita ko yung ganitong platform, ganitong industriya, actually, nung una siyang na-present sa akin, hindi siya nagsisink in na kikita ako ng milyon dito, mababago ang buhay ko. Wala pong ganon. Wala pong ganong nag-sink in sa akin. Ang naintindihan ko lang po noon, nung ine-explainan ako sa mini-stop, tama po, sa mini-stop lang po ako in-explainan, hindi po sa seminar room, hindi po sa coffee shop, sa mini-stop lang po in-explainan si Mentor Ivy. So, imagine niyo po yung place, di ba? Sabi, wag raw sa maingay,
wag daw sa mga restaurant, sa mga convenience store. Pero ako, napresentan po ako sa mini-stop. Pero alam niyo po, ang naintindihan ko lang po talaga nun, extra income. Ang naintindihan ko lang po talaga nun, part-time. Kasi po, I'm a breadwinner. Ako po yung panganay sa magkakapatid, no? Tatlo po kami magkakapatid, puro babae. Ako yung panganay. So, very idealistic ako. Pagka-graduate ko, gusto ko makatulong agad ako sa parents. Kaya habang nagwo-work, gusto ko talaga maghanap ng part-time. Eager talaga ako maghanap ng part-time. So, nung nakita ko, ay okay, may ganito, okay pala to, pwede pala akong kumita ng extra. Kasi I'm working sa bank Monday to Friday, meron pa akong Sabado at Linggo. So, pwede ko siyang ialat dito at saka after work ko. So, ayun na. Ang nangyari na sa akin, ang nag-invite kasi sa akin talaga, best friend ko. Meron po ba dito mga yung friend niya or kakilala niya yung nag-invite sa kanya? Pa-type nga po me. Yan. So ako po kasi kakilala ko kaya talagang trusted ako. Kumbaga nagtitiwala talaga ako sa kanya. So best friend ko ang naghatak talaga sa akin dito nung unang-una ko napakinggan yung industriya na to. So yun po, ay, sino to? Ayan, si Mentor Ophel, no? Same pala siya. So, yun po, ang nangyari po sa akin, to make the story short, after 1 month, attend ng training. Yung katulad po ng ganito, pero hindi Zoom kasi dati talagang kailangan pumunta ka talaga sa office. From Makati, nagko-commute ako, nag-jeep ako, nag-MRT ako, um, maglalakad ako papunta ng office sa may Green Hills din kasi yon. So, araw-araw po ginagawa ko yon. Hindi po ako napapagod. So, ginagawa ko siya kasi alam ko important yung training. So, attend ng training. Alam niyo po ba, kaka-attend ko ng training, doon ko na-realize, okay. Etong pinapasok ko palang industriya, hindi pala to putyo-putyo, hindi pala to parang extra income lang. Doon na nag-sink in sa akin na baguhan pala ng buhay ito. Pwede palang kahit hindi na ako mag-abroad, pwede na pala akong kumita kahit sa Pilipinas. Pwede ko na rin pala makuha yung pangarap ko. Pwede na pala ako magkaroon ng time and financial freedom. Doon ko siya naintindihan. Kaka-attend ko ng training. Every day yon. Talagang as much as possible pumupunta talaga ako sa office para matuto. Ganun po yung journey ni Mentor Ivy. Tapos, ito po yung nag-i-start ako. Ito ako, hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Ayan yung picture ko. So, yan yung picture ko, di ba, na nabasa-basa pa yan ng ano, kasi bumabagyo eh. So, yan po yung papag, yan yung bahay namin. So, batang looban po kasi ako sa Pasay. Yung tipong pag may nasunog na isang bahay, sunog na po lahat. Yung ganon. Ganon po yung ano namin, tabi-tabi po kasi doon. So, naranasan ko rin on my journey na nagpa-flyering, di ba? Tapos nilalamukos yung flyer sa harap mo, ayaw tanggapin, di ba? So, mga ganyang mga ano, kasi ano talaga kami dati, yung traditional na pag-network yung literal na nag-wall posting, di ba tayo nag-wall posting tayo sa wall, sa Facebook? Kami, sila Mentor May, alam ko, sila Mentor Ikay, baka naranasan din yan, alam ko eh. Nag-wall posting po kami, 3 a.m., di ko makalimutan, sa may Alabang, kasi may Alabang office dati. So, umataw kami sa Alabang. 3 a.m., may dala-dala kaming gawgaw. Sumasakay kami ng jeep. Dala-dala kaming gawgaw. Tapos, may mga dala-dala kami. Parang papel lang yon. Tapos, dinidikit namin yun. Kasi dati allowed pa yun eh. So, literal na nagwo-wall posting kami. Tapos, nagdidikit kami ng mga sticker sa mga jeep, sa mga tricycle. Ganun po yung ginagawa namin. Kasi ayun yung way na tinuro sa amin ng na pagmamarket before. Wala pa kasi, hindi pa masyadong sikat yung Facebook. 'Di ba? So, kaya ayun yung ginagawa namin. So, nabatak kami doon. Nasanay kami sa ganong training. So, yan po, nung ginagawa rin yung ganitong industry, actually, hindi rin naman siya madali, hindi naman siya agad overnight na eto na, 'di ba?
So may mga times yan lang yung pagkain ko. Yung butter coconut yan, hindi ko makalimutan eh kasi natutuwa ako kasi mura lang siya eh, 'di ba? Pwede na yan pang isang araw. Yan na yung kinakain ko. Tapos minsan skyflakes, 'di ba? Isa sa umaga, alam mo yung ganon, 'di ba? Tatlo 'yon. Isa sa umaga, isa sa gabi, isa sa tanghali. So hindi alam ng parents ko 'yon. Kasi nung mga time na yan, actually ang nangyari kasi sa akin, after ko mag-work, after 1 year, nag-resign po kasi ako. Yun po yung pinaka-story. Nag-resign po ako, kaya nakapag full-time ako sa ganitong industry. Tapos, yan, eto, ranas ko to. Kung may mga commuter dyan, kaway-kaway. Hanggang ngayon, nagko-commute ng ganyan. Ganyan po ang eksena, lalo sa Makati. Talagang kahit kung todo forma ka, wala na. Hulas-hulas ka na paglabas mo. So, ganyan po yung eksena everyday. And, ayan o, may picture kami ni Mentor Lobby kasi may one time, dumaan kami dyan, nag-picture lang kami kasi grabe lang yung mga nangyari na. So, ito na, next na natin, i-fast forward ko na. Dito na sa IAM. No, dito na sa IAM. So, before, kung on my journey, sabi ko nga, nakapag-try na talaga ako. Nakapag-network na talaga ako. Pero ang masasabi ko kasi, wala pa eh, wala pa akong mapagmamalaki. Yung nag-network talaga ako, uh, nagkaroon ako ng grupo nun, pero wala akong resulta. Hindi ako naging Millionaires Club, hindi ako nakapaglabas ng sasakyan. Wala po kaming ganun. Wala po akong ganung result nung nag-network ako. Kaya masasabi kong, rookie pa rin ako sa industriya na to nung pumasok kami. Then, eto na, nagkahiwa-hiwalay na po kasi ng landas nung mga time na yan. So kami po ay napunta sa franchising. Lahat po ng natutunan namin sa network, sa totoo lang, grabe, sobrang grateful kami sa networking. Kasi kung hindi namin naintindihan yung mga ESBI na yan, yung mga mindset na yan, yung attitude, yung mga trainings about sa inviting, prospecting, yung presentation, yung sa sales, yung kumapal yung mukha mo, lahat yon. Kung hindi namin yung natutunan at hindi kami na-train sa ganun, alam niyo po, baka wala po kami nung negosyo namin ngayon. Kasi talagang ayun yung pinaka-roots namin eh. Doon kami natuto eh. Kaya nung nag-meet kami ni Press AM, ito po yun talaga yung, yan yung picture na yun. Ang una kasi nag-invite talaga sa amin dito si Press. 1 year yata yung I am nun. So nag-meet kami, um, talagang sabi namin ni Jovi, balik ulit tayo sa network, 'di ba? Kasi kung hindi dahil dito sa network na to, ano eh, parang may utang na loob kami sa industriya kasi wala yung franchising company namin, wala yung kumpanya namin na meron ngayon kung hindi dahil sa industriyang to, 'di ba? Kasi natuto kami sa industriyang to. Kaya yung mga trainings, mentors, yung mga ganito, yung mga CIA, wag niyo po 'yan ipapagsawalang bahala. Even though they are free, dahil free, wag po natin babaliwalain kasi hindi nyo po alam mamaya sa isang speaker na mapapakinggan mo, pwedeng magbago yung buhay mo. 'Di ba? So, kaya every talaga mga training, namnamin nyo po yan. Yan na po, yung nangyari sa amin, dyan kay, nung napresentan kami ni Press AM, to make the story short, kasi may franchising pa niyan, hindi kami natuloy. Press AM na yan, ha, di ba? So, hindi kami natuloy. Until such time, nung time na ni Mentor TJ, yun na yung meron ng Jade. Diyan kasi platinum pa lang eh. Nandun na yung may Jade tapos si Mentor TJ na yung nakapag-invite sa amin. Pero ang nag-present pa rin po sa amin noon si Press. Nandun rin si GM, tapos may mga EB Babes. Dun sa may Coffee Bean sa may Green Hills. So yun po yung nangyari sa amin. Nag-Jade po kami. Then sabi namin, start ulit tayo. Ginawa namin tong ulit yung yung industry na to, yung network marketing. Even though iba yung before na talagang gutom kaming umasenso. Ngayon po kasi nung ang transition, nung nag-join kami sa IAM, meron na kami. Magkaiba siya.
Meron na kami. Pero ang mahirap rin pala doon, may challenge pa rin eh. Hindi mo pa rin masasabi, hindi lang naman pera ang challenge eh. May challenge pa rin to the point na, syempre, boss ka sa sarili mong company. Pero pagdating sa network, ang culture dito, you serve. Kumbaga, ikaw yung nagsiserve sa mga tao mo. Dito nauutusan ka nila magpadala ng JNT, di ba? Pero sa company mo hindi mo yung nagagawa, di ba? Ikaw yung nag-uutos. So yung mga ganon, nilunok mo yung pride mo kasi alam mo, kami kasi Mentor Lobby, talagang pumasok kami sa ganitong industry, hindi na talaga sa pera. Sa totoo lang. Kasi kung sa pera, hindi na talaga hindi kami papasok dito. Kasi syempre, gusto mo pa bang mag-start from scratch, 'di ba? Pero pumasok tayo kasi alam natin yung purpose eh. It's more about the purpose. Yung purpose talaga na makatulong, yung purpose na talagang meron kasi kaming unfinished business na alam namin, na nararamdaman namin sa puso namin na parang may kulang sa amin, na parang ito na ba yon? Ito na ba yung talagang ano namin, parang calling namin na dito na lang kami sa business, ganito na lang, so kami lang yung kumikita. So parang ano, hinanap namin yung ganun, yung talagang sa network side. So ito na, fast forward na natin. Ito yung during I Am Journey. Yan po, start from scratch po kami kasi matagal po kaming hindi nag-network. Di naman po kami nag-network eh. Tapos yung mga leader namin before, wala na yun eh. May mga nag-abroad na, ganyan. Tapos wala na kami mga contact. So, eto na, nag-start kami talagang from scratch. Hanggang pumunta pa nga sa Davao si Mentor Liovi kami. So, nag-present pa kami dyan. Ito, Davao to eh. Tapos yan, kung saan-saan kami, araw-araw. Kung saan-saan, minsan madaling araw na nagpe-present pa po kami. Ganun kami nag start Talagang share ng business. Tapos, yan din po ako. Ako naman po ito. Tapos, eto na, habang ginagawa namin yung I am, syempre, tandaan nyo po, wala naman pong madali sa mundo, di ba? Kasi kung lahat madali, sana lahat po mayaman na. Sana po lahat successful na. So, kailangan mo lang piliin, 'di ba? Kung saan ka mahirapan, anong gusto mo, mahirapan ka maging mahirap o mahirapan ka maging mayaman? Pili ka lang po dun sa dalawa. So, eto po, pakita ko lang po, nung time ng pandemic yan, kasi breastfeeding mom po ako eh, no? Meron po ba dito mga mommy, mga momshi, breastfeeding? Yung palaging kadikit mo lagi yung anak mo, ganun po ako. Di ko talaga siya naiiwan sa mga training room, sama-sama ko yan. 'Di ba? Alam niya na ngayong 1 milyon. Gumagano na rin siya. 'Di ba? So kasama ko siya. Kasi hindi ko talaga siya pwedeng iwan kasi full breastfeed ako, hindi siya nagdedede sa bote. So eto, grateful ako kasi nung pandemic kahit papano habang nagtitraining, habang nag-IBP, pwede ako magpa-feed, no? Nagpapa-breastfeed po ako. Hindi po 'yan dahilan para hindi ko na magawa yung business. Tapos may time na hinahapo ako, kung papansinin mo naka business attire ako diyan. Ako kasi ang attitude ko, kapag naka-schedule, ayoko kasi nagka-cancel. So, kahit mag-sharing ako niya nung time na yun, magko-closer ako, tuloy pa rin yan. Pero hindi alam ng mga leader ko, hinahapo ako talaga nung araw na yan. So, yun yung commitment ko for the team. Yun yung commitment ko for the business. Tapos nagpapadala tayo, yan. Hindi tayo exempted dyan. Kasi gusto ko ipakita sa mga leaders ko na, hindi ko yan inuutos. Gusto ko ipakita sa kanila na ginagawa ko rin yung ginagawa nila. 'Di ba? Ginagawa ko rin lahat 'yan. Kumbaga para makita nila ito yung flow, ito yung kailangan gawin natin sa business. And yan po, dala-dala natin si Lexi, nag-edit, dati Photoshop pa, buti na lang ngayon may Canva na, di ba? Photoshop pa, nagumagawa ng welcome banner ng madaling araw, 3 a.m., 2 a.m., ganyan po yung ginagawa. Baka ganyan din yung mga nangyayari sa mentor mo, hindi mo lang nakikita, di ba? Yung 3 a.m., gising pa yung mentor mo, ikaw, ang sarap ng tulog, di ba? Kaya mga mentors, dapat talaga grateful tayo, no, sa mga taong tumutulong sa atin along our journey kasi hindi nyo alam, although ang alam natin ikaw may sacrifices, hindi mo nakikita
yung sacrifices din ng ibang taong nasa paligid mo na tumutulong sa'yo. So, we must be grateful. Okay lang po ba sa chat box paki ano naman sabi naman salamat mentor kung anong pangalan ng mentor mo yung nagpasali sa'yo. 'Di ba? So, pasalamatan natin sila kasi they deserve it, no? Deserve nila 'yan. Dapat sinishow din natin. 'Di ba? Pinapakita rin natin talaga sa kanila kasi minsan yung simpleng salamat, mentors, alam niyo nakakapawi ng pagod 'yun. Yung simpleng thank you mentor ha, nakakapawi po ng pagod 'yun kahit minsan pagod na yung mentor mo. Nakakailang tok na sa isang araw, 'di ba? So kung san-san mo na kinaladkad. So ganun siya, 'yan. Thank you po mga mentors no sa pag-participate. Very important 'yan na you show gratitude dun sa mga taong tumutulong po sa iyo along the journey kasi sila po yung nagpapadali sa atin ng negosyo. So deepest why? Yan po, nabanggit ko kanina, 'di ba, ayun yung mga challenges as a mom. Kasi may mga mom po ba dito? I believe marami, no? Nandiyan sila Mentor Lay, sila mga mentors natin dito, ng mga momshi. 'Di ba? So, hindi rin madali kasi na pinagsasabay mo yung negosyo, may mga negosyo kami. Tapos may time na nawalan rin kami ng katulong. Yan yon. So, walang excuse. Sige, magpapadala tayo. Sama natin yung mga bata. So, sinama namin, pati sa IAM, sinama namin. So, syempre may suhol pagkatapos kasi napagod daw sila. So, papakainin mo sa, ano, papakainin mo sila. So, ganyan po. Kasi sila yung ano lagi nating tatandaan, sila, yung mga yan, yung family natin, yung mga anak natin, sila yung dahilan kung bakit natin ginagawa yung negosyo. Kaya mga mentors, wag sanang maging dahilan na sila yung maging dahilan para hindi na natin magawa yung negosyo. Nasasabihin mo kay mentor, men, sorry hindi ako makaka-attend ng team day, di ako makapunta kasi mag-aalaga ako ng anak ko. Men, sorry, wala akong invite kasi wala pong magbabantay sa nanay ko eh. May mga ganun po ba na instances? So, i-avoid na po natin yung mga ganun, yung mga excuses. Kasi alam nyo, it's either excuses or you make money or you make excuses. Dalawa lang po yan. Pero pag palaging nagiging habit natin yung nag-excuse ka, wala po talagang mangyayari. Kaya as much as possible, gawin po natin na dapat yung opportunity or yung pangyayari, gawin po natin siyang opportunity para talaga magawa pa rin natin yung negosyo. 'Di ba? Sila yung maging why. Sila yung maging dahilan mo. Sila yung maging fuel mo para gawin mo yung business. Gumawa tayo ng paraan. We make way for our business. Kasi tandaan mo, ang long term, pag nagdahilan ka na nagdahilan, dadating yung panahon, yung sinasabi mong deepest why mo, hindi mo sila masiserve. Hindi matutupad yung sinasabing time and financial freedom for them kasi hindi mo siya tinodo. Kasi hindi mo talaga ginawa for them. Sabi ko nga sa mga leaders ko mga mens, ikaw ba masasabi mo na sa tuwing paghataw mo, masasabi ba ng anak mo na anak, ma, ang galing-galing mo. O baka hindi. Baka hindi mo tinotodo. Kasi mga men, tanungin mo sa sarili mo, yan na ba yung todo mo? Yan na ba yung deserve ng family mo? Kasi pag hindi pa yan yung deserve ng family mo, itodo mo pa. Kasi tandaan mo, yung pag-i-invite, pagpo-prospect, pagpe-present, pagko-closing, pagpo-follow up, pagme-mentoring, pag-promote ng events, pag-lead ng team mo, lahat po yan, ginagawa mo rin yan para sa pamilya mo eh. Ang tanong, tinotodo mo ba? Ginagalingan mo ba para sa kanila? O palaging okay na yan? So, kailangan po kasi galingan natin. Isipin mo palaging nakatingin yung anak mo sa'yo. Isipin mo palaging nakatingin yung magulang mo sa'yo. Or yung mga mahal mo sa buhay. Para yung kilos mo, todo. Hindi ka tinatamad, hindi ka parang pagod lagi, hindi ka takot sa rejection, yung mga ganun. Kasi sabi nga ng mga mentor, if you know the why, the how gets easier.
Sobrang dali. Dadali ang negosyo kasi alam mo yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Kasi kung ginagawa mo lang to pangkain-kain, talagang ano, kung para sa sarili lang, kaya mong tiisin yung sarili mo, okay lang walang invite, okay lang walang prospect. Pero hindi ganun, Mens, eh. We have, mataas yung, malaki yung purpose na meron tayo dito sa IAM, eh. Kung naiintindihan nyo lang po. Kung lahat po tayo naiintindihan natin. Na we have, obligation to share the business and the product. Kasi yung product natin, maraming natutulungan sa health concern nila, sa health. Yung business, maraming natutulungan financially. Di ba napakaganda? Are you proud that you are a networker? Proud po ba kayo na networker po kayo? Type nga po sa chat box, I am proud networker. Di ba? So, dapat proud tayo kasi we are in this industry na marami tayong natutulungan mabago yung buhay. Marami tayong natutulungan na um, mga may sakit na wala ng pag-asa pero nagkakaroon ng pag-asa. So ayun sana, maliban sa deepest why natin na mga anak natin, maging fuel din sa atin yon na sa bawat araw na isi-share mo yung business, ano po kasi yan eh, bawat araw, bawat presentation mahalaga. Bawat pagdilat mo ng mata, mahalaga po yun. Kasi ibig sabihin may purpose ka na binibigay sa'yo ng Diyos para maging blessing sa ibang tao. So, kailangan i-use natin yon. So, ito pa yung isang naging challenge sa amin. Actually, ito yung nag-start kami, no, 2019. Dumami kami noon, kasi first 3 months, dami tayong mga napasali, ganyan, yung mga nag-join. Tapos eto kami nung EEA. Pero alam niyo po ba, nung time ng pandemic, ang natira na lang po dyan, itong dalawa. Ito po dalawa. Lahat po yan, lahat may smiley, wala na po yan sila. Yan pong dalawa yung natira. Ito pong nasa taas, labandera po yan. Tapos ito, youth po yan. Yan yung natira sa amin, yung first wave namin. Pero naintindihan ko, sabi ng mga mentors, tandaan nyo, once a networker, always a networker. Once a builder, always a builder. Kapag nagawa mong mag-build, kaya mong ulitin. Kahit ikaw na lang mag-isa. 'Di ba? So, kailangan ulitin mo lang yung ginawa mo. Kaya sabi namin ni Mentor Jovi, simulan lang ulit natin. Kasi wala naman eh, ito na yan eh. Nandito na yung business natin eh, 'di ba? So, at may pinanghahawakan din tayong purpose eh, bakit natin ginagawa. So, diretso lang. So, nag-build ulit kami. Yan, time na ng pandemic ko. So, 2020, ganito lang kami sa Zoom. Minsan 8, minsan 6, minsan ang pumapasok lang sa team day namin, 2, 3, minsan kami lang ni Mentor Liovi. Nandun siya sa kabilang kwarto, nandito ako. Alam niyo po yun, ganun lang, basta consistent lang na meron kaming team day. Consistent lang talaga. Tuloy-tuloy yan. Ganyan lang ng ganyan yung ginawa namin. And alam nyo, ang good news, mentors, pakisabi nga po good news, pakitype nga po good news. We grow again. 'Di ba? Test lang pala yon ni God, no? Na kaya mo ba mag-build? Ayan, nag-build ulit tayo. We grow again, growing again. 10 sub-teams and counting. Yan, ngayon po currently meron tayong 10 sub-team under our organization. In counting. Kaya kung naranasan mo rin yun, yung nangyari sa akin, yung akala mo sila na yun, iniportan mo, tinuruan mo, binigyan mo ng oras, pero hindi pa sila pala. 'Di ba? Okay lang 'yan. Kasi kailangan mo lang talagang pagdaanin 'yun sa journey mo. Baka para patibayin ka, 'di ba? Minsan kasi ini-strengthen lang din tayo eh para mas tumibay tayo para pag may binigay na sa atin na mas malaking blessing, kaya natin. Kaya natin matanggap, kaya natin ma-receive.
no? Kaya kapit ka lang. Kung ikaw lang mag-isa ngayon, okay lang yan. Lahat po kami, lahat po ng mga mentors, mga top mentors, nagsimula lang din na sila lang din mag-isa. Dire-diretso ka lang kasi one thing is for sure, yung business mo, yung company, yung team nyo, nandiyan para sa inyo. Kasi may sistema naman, susundin mo na lang. Napaka-bless nyo nga eh. Alam nyo, sobrang bless nyo. Kasi ang mentor nyo, oh, Black Diamond, Mentor Peach, sumunod, Mentor Ikay, Diamond Mentor. 'Di ba? Napaka-bless. Ibig sabihin, nagawa na nila eh. Tapos may house and lot na, may Lamborghini. Ibig sabihin, susundan mo na lang yung path na dinaan nila, yung mga actions na ginawa nila along the way. Gagayahin mo na lang, mens, copy-paste na lang. Kung ano yung ginawa nila, gagawin mo lang din. Ganun po. Kaya kung ikaw lang mag-isa, dalawa kayo. I-cherish nyo yan. Isa pa lang yung leader mo, i-cherish mo. Baka sabi ni Lord, siya yung paglaanan mo ng time, pagalingin mo, baka yan na yung agila mo. Hanap ka pa ng hanap ng agila, baka nandyan na sa tabi mo yung agila mo. Di ba? So, i-cherish nyo. Tapos, eto na siya. Pakita ko lang saglit yung mga achievements before I give tips, no? Sa business natin. Eto na, nagtuloy-tuloy na yan. Nung nag-grow na tayo, nung time na yan, after 3 months kasi, ito yung unang income namin dito sa IAM. Yan yung mga achievements natin, kahit papano. Kalahating milyon, 'di ba? So part-time, kahit busy tayo sa negosyo, nagagawa natin siya kasi baka may mga negosyante dito, kayang-kaya. It's all about time and activity management rather. Time and activity management, kailangan mo lang i-manage yung time mo. Kasi ang maganda, no? Alam mo kasi na konti lang yung oras mo, kaya hindi mo sinasayang. Kami kasi konti lang yung oras na meron kami for IAM eh. Kasi ako full-time mom, nag-aalaga ako, hands-on ako sa mga anak ko. Nag-aalaga ako sa kanila. Gusto ko nandito rin, nakikita ko pa rin sila, nasusubaybayan ko sila, natuturuan ko sila. So, hands-on pa rin tayo, tapos may negosyo tayo. Medyo challenging, pero nagagawa. Kaya naman. Kasi wala naman kaming choice eh. Nag-join naman kami sa IAM, may business na kami. Hindi naman kami nag-join sa IAM, tapos nagdagdag kami ng business. Magkaiba po yun. Meron po ba dito, nasa IAM na, naghahanap pa ng extra income? Huwag ka na po maghanap. I-focus mo na po to. Ako nga, naiinggit ako sa ganyan eh, kasi wala naman kaming choice. Hindi naman namin pwedeng yung 8 years na company namin, isara namin para lang mag-network. 'Di ba? Kawawa naman yung may mga trabaho. Kawawa naman yung mga franchisee namin na umaasa sa negosyo. So, hindi naman siya ganun kadali. So, kami, wala kaming choice kung hindi gawin yung IAM ng part-time pero full-time sa puso. 'Di ba? Kailangan full-time sa heart. Kahit konti lang yung oras na meron ka, minamaximize mo. Ganun siya. Kaya yung mga full-time, nakita ko ang daming full-time eh. I-maximize mo yung business na meron ka. Kasi napakaganda ng business na to. I-maximize mo lang. Huwag mong sayangin yung mga bawat oras kasi advantage ka sa amin. You have the advantage. You have the time advantage. Mas marami kang oras, lalo kung single ka. Huwag ka muna maghanap ng partner. Focus ka muna sa sarili mo. 'Di ba? Build yourself first. Marami kang oras. Kasi yung iba nga mga parents na, oh, ikaw single, itodo mo. Kasi mas marami kang oras kaysa sa amin. Yung mga katulad ko naman parents, wala tayong kumbaga kaya natin, mentors. Kasi kung nagawa namin, kaya nyo mens eh. Pare-parehas lang naman tayo ng complan eh. So kung busy din kayo, busy din naman kami. Pero nagagawa yung business. It's a matter of prioritization. It's a matter of time and activity management. 'Di ba? Iayos lang natin yung schedule natin para hindi masayang po yung mga bawat galaw natin. So, ito po, ayan,
na-awardan rin tayo sa labas, hindi lang sa IAM, kahit papano. Tapos ito po, pakita ko lang yung achievement. Pag sineryoso nyo po kasi yung ganitong business, siseryosohin ka rin niya eh. Ibibigay niya rin yung the best for you eh. 2019, ang na-achieve namin dyan, nag-suffer po tayo. Yan, after 2 months, kung hindi ako nagkakamali, 2 months, yan, yun yung nag-suffer tayo. Kasi talagang gigil kami, gusto namin talagang ma-share yung business, yung product, yung beauty ng product natin. Nung 2021, kung mapapansin nyo, no, gusto ko ipa-show sa inyo yung interval. 2019, 2021, 2020, wala oh. Yan yung time ng pandemic eh. Yan yung time na na-attrition kami. Kita nyo po? So, 2 years in the making bago kami nag 1 million. So, matagal. Nung una, 500, tapos biglang tumagal yung pag-income namin ng 1 million kasi nga, na-attrition kami. So, pero, okay lang yun. 'Di ba? Sabi nga, your first million is your, ano, ayun yung mahirap. Pero pag natapakan mo na yan, dire-diretso na yan. 2 million, 3 million, 4 million, dire-diretso na po yan. So, yan na po yun, no? 2022, kahit papaano, nakakatuwa lang kasi on our 19, 20, 21, 22. On our third year sa IAM, pumasok tayo sa top. Sabi ko, gulat na gulat ako dyan kasi syempre, ang daming distributor. 'Di ba? Ang daming distributor pero pumasok tayo. Sabi ko, hindi ko in-expect kasi hindi naman namin goal. Hindi namin goal pumasok sa top. Ang goal lang namin mag-build. Ang goal namin mag-build. Doon kami nakapokus sa proseso, hindi doon sa top. Hindi kami ano sa fame. Wala kaming ano sa fame, kundi yung process doon tayo Kaya yung mga ganyan, ang nakakatuwa lang kasi at least meron kang kahit papano na-validate na yung ginagawa mong effort, nasusuklian pala. 'Di ba? Nakikita pala, na-appreciate pala na talagang meron palang bunga talaga yung mga effort. Yan, nag-suffer. May mga suffer tayo niyan noong 2022. Natutuwa na ako kasi before wala eh, hindi pa nagsisink in sa kanila yung rank up nung time na yan, yung nag-build kami. So, ito mga sa US tong dalawa na to, North and South na US. Tapos si Mentor Irene, anak taga Dumaguete to. Ito OFW rin po yan from Israel. Israel. Tapos ito, yung napansin niyo po kanina, yung walang smiley. Ano ko lang po sa inyo ha. Ito po kasi, pakinggan niyo po ito. Inspiring tong yung isang leader namin na to. Nakaka-inspire kasi siya po yung walang smiley kanina. Dalawa sila nun eh, natira. Siya yon yung isang nagtiwala sa amin ng umpisa, yung first wave. Dati po siyang labandera. Meron po ba ditong labandera? Hindi marunong mag-Facebook. Hindi marunong mag-copy-paste. Hindi marunong mag-upload. Hindi marunong sa Facebook as in. Yung tipong ini-screenshot. Alam mo yung ini-screenshot tapos ini-screenshot yung post ko, pinopost niya sa wall niya. Ganun yung ginagawa niya. Hindi siya marunong. Promise, mentor. Sinagalang yan. Sinagalang. Sinagalang namin ni Mentor Lyobi turuan talaga sa Facebook. Alam niyo po, yung dating labandera ngayon may dalawang sasakyan. Katas ng barley. Katas ng negosyo natin. May house and lot sa Bulacan. Hindi pa naman yung house and lot na katulad ng kala Mentor Ika, kala Mentor May. Di ba? May two-story kahit papano, house and lot sa Bulacan. Katas ng business. Dating labandera, ha? Kaya sabi ko, grabe na-inspire ako sa taong to. Dati, na-invite lang namin, present, hindi marunong. Ang dami niyang di alam. Sinaga niya lang. Kumbaga, inaral niya lang. Medyo may edad na, magsi-senior na. Inaral lang. Wala pa yan sa mga ganyan. Wala pala yan sa kung magaling ka sa labas or hindi. Basta nasa ano eh, nasa willingness talaga eh, nasa willingness ng taong matuto, nasa willingness ng taong mabago yung buhay niya. Dating na bandera, ganyan na. Oh. Alam mo ba, sa Stallions, siya yung first millionaire. Under Stallions Worldwide. Siya, si Mentor Adela. Ngayong year na to, nag-million na siya. Kaya ma-challenge kayo, mentor. Labandera ka ba? 'Di ba? So kung nagawa ng isang labandera, kayang-kaya mo din.
Kung naggawa ng isang magbobote, kayang-kaya mo din. Kung nagawa ng isang batang squatter katulad ko, tagalooban, kayang-kaya mo din. Tandaan niyo po yan. Palagi mo pong sabihin sa sarili mo na kaya mo din. Hindi yan para sa ibang tao lang. Para sa iyo din, para sa lahat. Naka-open lahat yan. Yung opportunity na to para sa lahat. Ito, OFW, inspiring din kasi 24 hours, nag-aalaga sila na may Alzheimer's. Yung tipong yung poop nilalagay sa ref, ganun yung mga nararanasan sa mga OFW. Grabe, ang tindi. Tas inaalaga niya ang tatangkad ng mga Israeli, ng mga babae. Ang bigat. Binubuhat nila yun, mga caregiver. Kaya saludo ko sa mga OFW. Ilang years ng OFW caregiver sa Israel, walang sasakyan. Pero dahil sa IAM, ikaroon ng sasakyan. Galing, no? Nakakatuwa. Ang galing ng business natin. Kaya yan yung mga bagay na mas lalo kang sisipagin. Kasi alam mo, may nangyayari hindi lang sa'yo para pati na rin sa mga nasa under ng organization mo eh. Tapos ito na, yung 2023, sobrang blessed. Kasi ito yung nangyari sa amin nung March, nag-Ruby kami. Nung sumunod na buwan, binigyan tayo ng LV bag. Kasama namin nun sila Mentor Ikay. Natatandaan ko, free yan na 200,000 worth of LV bag. Tapos nung May, ayan yung pangarap lang namin na mag-anniversary, natupad, 'di ba? Nagkaroon tayong actually guest ata namin si Ment Ikay, no? Oh, talagang malapit sa puso ko talaga to si Mentor Ikay eh. So first year anniversary nung May na yan, natupad yung ano namin, yung pangarap namin magkaroon ng anniversary. Tapos may naglabas ng sasakyan, si Mentor Raymond, galing yan sa BPO company. Tapos nung sumunod na buwan, May, June, 2 million. Yan ay nag 2 million circle tayo. Tapos may naglabas na naman ng sasakyan, si Mentor Dave, no? Isa naman tong professor. Tapos nag-suffer na rin si Mentmond. And yung June, July, July, nag-suffer si Mentmond. Tapos nung August, ito, grabe. Massive nung August. Nung August, na-hit natin yung Singapore, napatravel ni IAM. 82 plus yata kami dyan, kung hindi ako nagkakamali. Maniwala kayo, mens, hindi matipid si IAM sa travel, kaya yung Hong Kong, i-hit nyo. I-hit natin, mentors, lahat. Ay, sa history ni IAM, sa naabutan ko, no? Sa naabutan ko, sa lahat ng travel incentive, yan yung pinakamadali. Yung Hong Kong. Kaya dapat i-maximize natin. I-hit natin, mens. Ang goal nila VP, 500. Kumbaga talagang ilang eroplano yata tayo na lilipad, no? I am worldwide, diba? So, ayan, naranasan natin. Pangarap ko lang before mag-process ng milyon na process. 3 days, 2.7 million sa team lang namin. May one day, 1 million. Kakatuwa. So, nung August yan. Tapos, yan. And, nakakatuwa din kasi nung time na yan, August 2023, nag-emerald din po tayo at ang dami rin po nag-rank up sa ilalim natin. 'Di ba? Lahat po umaangat. Basta po lahat tulong-tulong para umangat yung grupo. So yan po yung nangyari. Tapos fast forward ko na, every year po to no, na achievements. Maganda po gumawa rin po kayo ng ganyan para nakikita nyo yung progress nyo sa business. So 2024, ito na po yung 2024. Yan yung dati ganito lang yung phone namin no. Buti nakita ko to. Tinabi ko pa kasi yung nagne-network kami ni Mentor Lyovi, ang cellphone lang namin, itong Samsung na to at my phone. Walang camera, kaya wala kaming picture na yung nagpa-flyering, wala kaming mga picture na ganun, wala kaming mga documentation. Kaya kung ikaw may camera ka, may smartphone ka, yung mga struggles mo, yung mga nagko-commute ka, i-video mo yon kasi inspiring yon. So kami kwento-kwento lang kasi wala kaming camera eh. Ayan yung ano namin, nagpo-prospecting kami, ganyan-ganyan, tuk 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 tuk. Ganyan yung cellphone namin. Walang choice. Tapos may Facebook na noon, nag-prospecting kami sa computer shop. Nagbabayad kami ng 10 piso, 20, yan, para mag-prospecting. Kaya ngayon sobrang dali, mentors.
Maniwala kayo, sobrang dali. Baka kung nahihirapan ka pa, maniwala ka sa akin, madali ngayon. Buti hindi mo naranasan yung before. Mas mahirap dati mag-network. Ngayon, sobrang dali na lang. Kasi digital na. May Facebook na. Hindi mo na kailangan na nagpa-flyering ka. Sobrang dali na. Tapos, may mga resulta na. Yan, 2022, Oppo. Yan yung 2024, nakabili kaming iPhone 16 Pro na couple, no? Couple kami ni Mentor Liovi. Tapos, yan, yung February 2024 pala, etong 2024, last year, maano rin to sa amin, grabe rin yung naibigay sa amin ng business. Kasi nailabas namin yung Dodge Challenger. Yan po yung kauna-unahan at wala pang kasunod, no? One and only Dodge Challenger pa sa IAM. Kaya yung mga gusto rin niya ng sasakyan na yan, labas nyo na mens para meron na tayong Challenger Club. Wala kasi tayong club. 'Di ba? So, kasi isa lang kami. Maganda po, may ibang color, may white, may red, may blue, yon para maganda rin po, no? So, nailabas natin yung Dodge nung February 2024. Tapos nung November, same year, naglabas rin po kami nung van para sa family namin. Yan, yung van na si ano, ito kasi si Love, ito po si Faith. Yan yung mga pinangalan namin sa kanya namin kasi we want to be reminded na gawin yung business ng may pagmamahal. 'Di ba? Yung verse na yon. Tapos yung Faith kasi ito pangarap lang din namin talaga yan before Additional car na lang to. Additional car na lang talaga na magkaroon ng van para sa family. Kasi malaki po yung pamilya namin. Malaki yung family namin. Para pag nag-outing kami, nag-out of town, marami po nakakasakay. At the same time, panghakot na rin po ng products. 'Di ba? Nire-ready na natin. Pag nag-process tayo ng ilang milyon na packages, may paglalagyan, no? Nire-ready na. So, yan po. Tapos ngayong 2025, basta tinuloy-tuloy mo lang yung negosyo, action ka lang, dire-diretso lang. May time na ganyan yung action mo, bumababa. Ang consistency naman, mentors, tandaan nyo po, hindi siya ganyan. Hindi siya pare-parehas. Pag sinabing consistency, hindi ibig sabihin pare-parehas yung galaw mo. May time na mahina ka, may konting galaw ka lang ngayong araw, sumunod na araw, mas madami kang galaw, sumunod na araw, ganito, ganito, ganito. Ang consistency ganon. Pero ang pagkakaiba niya, hindi ka humihinto. Ayun ang consistency. Yung hindi ka humihinto, kahit may pinagdadaanan ka, diretso lang. Huwag ka mag-isolate, mens. Huwag mong gagawin yan. Kasi ayan ang magpapa-back to zero sa'yo. Huwag ka mag-isolate. Sinasabi ko nga paulit-ulit sa mga leaders namin, mens, ang sagot kapag nanghihina ka, pumunta ka ng office. Pag wala kang pay-in, pumunta ka ng office. Pag marami kang problema sa buhay, pumunta ka ng office. Ayun ang sinasabi ko sa mga leaders ko. Punta ng office. Huwag mag-isolate. Huwag kung sino-sino kinakausap mo sa labas. Baka negative pa yung makausap mo. Naku, sayang ang pangarap mo. 'Di ba? Kasi ang ano mentors kailangan mong ma-remind anong gustong pain na maramdaman mo after these years, after 5 years. Anong gusto mo? Pain of regret or pain of sacrifice? Dalawa lang yan, mens. After 5 years, mamaya si mentor, anong pangalan nito? Mentor Cecilia. May house and lot na. Naka-Ferrari na. Si mentor Teresita. Nagta-travel na around the world. Nagko-cruise. Sila mentor Dayan Malyari. Ano na, kumbaga, may fund na sa tawag dyan, may investment fund na, may mga negosyo, may mga house and lot na, alam mo yon. Tapos si Mentor Ophel, meron na siyang farmhouse, yung mga ganon. Tapos ikaw, hindi mo hinataw si I am after 5 years, magre-regret ka, mens. Uunahan na kita. Masakit yun. Mens, ngayon pa lang, mag-decide ka na.
Nagagawin mo ng todo si I am diretso. Diretso ka lang. You have the best mentor. Mentor Ikay, Mentor Peach. And yan, yung mga mentors nyo dito sa Eagles, ang dami dito na mga malulupit na mentors. Magpag-guide ka lang sa kanila. Dire-diretso ka lang, mens. Maniwala ka. Ang ganda ng tinatakbo ng business. Nagmo-momentum yung I am. Ang daming nagjo-join. Galing pa sa ibang company. Kasi na-appreciate nila yung meron tayong compensation plan. Wala sila. Alam niyo po ba yon? Wala sila. Kaya nung pumunta sila dito sa IAM, hinahataw nila kasi uhaw sila eh. Wala silang ganun. Kaya ikaw, nandito ka sa IAM, baka hindi mo yun na-appreciate. Dapat ma-appreciate mo yun. Na meron tayong just for you, meron tayong mga unilevel na tatlo. Tatlo ang tatamaan mo. Meron kang Project 001. Merong check match, may infinity bonus. Lahat, grabe. Binibigay na ng company, may mga ambassador na hindi biro, multi-million ang binabayad na hindi natin nilalabas sa bulsa natin, company ang naglalabas. Ano pang hahanapin mo sa company? Nasa IAM na lahat. 'Di ba? So ito kaya nung itong 2025, grateful ako kasi ayan, baka kasi sabihin nyo na napapabayaan namin yung negosyo namin eh. Hindi namin napapabayaan. We have 140 plus branches ng business namin nationwide. And nagagawa namin si IAM. Yan, nakapag-travel pa tayo. Kasi ito, nag-travel lang kami. Kasi nagbibigay rin tayo ng incentive. Ginagaya namin yung system ni IAM. Nagpapa-incentive kami sa mga consultant namin sa labas. No? Kaya sinamahan namin sila. So, ayan, tapos na-hit natin ngayong 2025, yung 4 million, 'di ba? Officially, 4 million club na po tayo. And may pa Hong Kong travel kasi yung mentor namin, Mentor TJ. Yan, na-hit namin. Dito ako na-excite kasi 7 kami. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kami sa team kasi it will be our first time na magpupunta kami ng abroad as a team. Kaya na-excite ako. Kaya dapat grateful kayo, Mints. Kami ngayon pa lang nagkaroon ng mga ganyan, no? Kasi 'di ba, hindi naman kami mga bagong team lang naman kami sa IAM. Kayo nakikita ko meron kayong mga pa-incentive sila Mentor Pitch, sila Mentor Ikay, mga cash incentive, mga lakos, mga ganyan. Tapos yung mga incentive na out of the country, i-hit nyo yun. Alam nyo ba yung ibang team wala nun? Pero humahataw kami. 'Di ba? So, dapat grateful ka, meron kang ganun, i-maximize nyo po. I-maximize nyo po. Kasi minsan, alam nyo, hindi natin na-appreciate yung isang bagay kasi lagi lang naman siya nandyan. Minsan ganun. Makikita mo lang, na-appreciate lang ng iba pag wala ka eh. Pag wala ka nun eh. Pero dahil lagi nandyan, lagi naman may incentive eh, lagi naman may travel eh, sa susunod na lang. Wag po ganun yung maging attitude mo. Dapat every incentive, hinihit mo. No matter what. Hindi mo man mahit, okay lang. Ang good news, makakapag-build ka ng grupo. Sa susunod na incentive, mas madali. Kasi may grupo ka. Ganon, huwag mong hahayaan na ikaw na lang ng ikaw lagi yung nag-hit, yung talagang ikaw na lang lagi mag-isa kasi hindi ka intentional sa pag-hit ng rank up, hindi ka intentional sa pag-hit ng mga incentive, kailangan maging intentional ka na simula ngayon. Ayun nakakatuwa. First time namin mag back to back. February, Coach TJ, top 15, kami 31, and nung March, ito, first time namin pumasok sa second row. Top 18. Grabe. Di ko lubos maisip. Grabe naman, top 18. No, kakahilera natin yung mga idol mentors natin dyan. Nakakatuwa lang. Kasi talagang wala naman to eh. Actually, yung mga ganyan, wala lang naman sa amin yan. Wala lang naman yung mga patap-patap na ganyan. Wala na sa amin yan ni Mentor Jovi. Pero ang ano lang kasi, yung na-appreciate or nakikita mo na tama yung
dinadaanan mong proseso, yun po, nakakapagpagaan po ng loob yun na talagang, okay, nasa right path ako. Okay po. So, yan po siya. And ito po yung pinaka-latest result namin. Marami pong nag-share ng video namin sa Facebook eh. Parang 39 yung nag-share, mga taga-IAM. Yung may video po kami sa Facebook, di ko na lang nasama sa presentation. Yung nag-claim po kami ng 925,750 na check sa IAM Worldwide. Few months check po yan, hindi yan 1 month. No? Few months check, inipon po namin. Nakakatuwa kasi um, talagang, ayun siya. Pwedeng-pwede talagang kumita ng milyon. O, eto siya eh. Eto siya, 1 million. Siyempre may tax, di ba? 6 digit yung tax. Ayan, ito yung naging cheque. Nakakatuwa lang. Simula nung nakuha namin yung cheque hanggang na-claim namin sa bangko. Grabe, oh, Menso. Sige nga, men, sabihin mo nga sa akin, hindi big time yung negosyo na to. Big time yung business na meron ka. Alat, ialat mo yung oras mo, i-maximize mo talaga. Promise. I-appreciate mo na nandito ka sa IAM. Hindi porket hindi ka nagbabayad ng kuryente, hindi ka nagbabayad ng billboard, hindi ka nagbabayad ng mga employees. Kala mo parang wala lang tong business na to. Hindi. Ang ganda ng business natin. Hindi tayo nagbabayad ng lahat ng yon, ng mga overhead expenses na binabayaran ng mga business owner katulad namin. Dito sa IAM, bulsa mo na yung kinikita mo. Ang sarap, di ba? Di ba ang sarap po nung ganun? Kaya kailangan, mens, itodo mo na. Okay po ba yon? Itodo natin, mens. Sundan lang natin. Actually, I'm almost done sa sharing ko. Sino ba naman ako? Sino ba naman si Mentor Liovi? Dating natutulog sa jeep nung ginagawa yung business na to kasi wala nang pamasahe pa uwi ng Cavite. Natutulog sa waiting shed. Sa mga paradahan ng jeep, sa tricycle, dun po siya natutulog. Habang ginagawa yung business. Ganun na ba kahirap yung nararanasan mo? Ganun kasi kahirap yung naranasan niya eh. Nung ginagawa niya yung business. Tapos ito po kami, nung nag start kami, oh. Ayan lang, oh. Alam mo ba yung table namin dito at saka yung ref, yung mga nakikita mo dyan. Pangalawang apartment na namin yan eh, yung tinitira namin dati. Yung table na yan, binigay lang sa amin. Yung ref, binigay lang din sa amin. Nung boss namin dati. Hindi kami pala bili ng gamit. Wala kasi kaming pera. Talagang tipid-tipid lang. Nung mag-asawa kami, may mga utang pa kaming sinesettle. Utang ni Mentor Lobby. Naging utang ko na rin. Oh, so, ayun. Ganun po. Hindi kami nag-start yung marriage namin talagang negative. Negative. Yung mga tao, eto, hindi ko na lang tumaplay kasi na PDF ko pala tong file. Ito sana yung papakita ko sana, ito yung looban na sinasabi ko. Talagang maliit lang po yan na iskinita dyan. Kasi lately pumunta ako dyan eh, last year. So binidyo ko lang siya. So dyan po ako nakatira. 'Di ba? Dyan yung tinirahan ko noon. Pero imagine niyo po, yung mga katulad namin na parang wala lang. 'Di ba? Dating magbubuti, dating tagalooban, ngayon may four-story house and lot building sa Valenzuela. Kasi kung hindi dahil sa sa free training sa industry na to, wala kami niyan eh. Yung mga sasakyan, nakatas ng negosyo na to, yung Dodge, yung van, wala pa dyan. May mga sasakyan kami, wala na dyan sa picture. Anim yung sasakyan namin eh. Nabago yung buhay namin, mens. Dahil nabago yung mindset namin. Nagkaroon kami ng tamang skills, yung tamang attitude para dito sa negosyo. Ayan yung binibigay, oh. Ayan yung bahay natin, oh, kahit papano. 'Di ba? Ang nag-interior ng bahay namin yung nag-interior sa PBB house before. Si, yung Mad House.
yung nag-interior sa PBB house. Yan yung nag-interior ng bahay namin. So, first Dodge Challenger, yan yung ano natin. So, dito na ako magtatapos, Ments. Actually, shinare ko lang siya, yung mga achievement natin. Kasi, sabi nga, di ba, success isn't just about what you accomplish in your life. It's about what you inspire others to do. Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi naman yan sa paramihan na accomplishment eh. Para yan dun sa taong mai-inspire mo along your journey habang ginagawa mo si I am. Alam mo kagabi, ay madaling araw na pala, 12 a.m., naglalatag ako kanina sa video call. May nakausap ako, tinanong ko, sabi ko, paano mo ako nakita sa Facebook? Parang ganun. Napapanood niya raw yung video namin. Sarang hindi ko nasama dito eh. Sabi niya, napapanood ko yung video nyo and na-inspire ako sa inyong mag-asawa. Sabi niya, ayun yung word niya. Doon ko na nagsisingkin sa akin. Pero hindi ko naman siya nakikita nagla-like, nag-heart ng mga post ko. So, in short, baka akala natin along our journey, walang nagla-like sa post mo, nag-heart, nagko-comment, walang pumapansin. Hindi mo alam may nai-inspire ka pala. May na-inspire ka pala along your journey. Hindi naman kailangan massive yung success na meron ka eh. Yung pag nakikita lang nila may resulta na nangyayari sa'yo, may nai-inspire ka pala. Doon ko na-realize, may nai-inspire ka pala, hindi mo alam. Meron palang pwedeng dahil sa sinishare mo sa Facebook, dahil sa result mo, nababago yung buhay. Meron pala na nangihina, na de-depress, nakita yung post mo dahil about motivation yung mga pinopost mo, positivity. Nababago yung mindset dahil sa sinishare natin. Nakikita niyo po, ang galing. Kaya yung journey, mentors, gusto ko lang iwan, enjoyin niyo yung journey. Enjoyin niyo yung process. Huwag lang tayo tumingin sa resulta. Tingnan mo yung journey. Marami kang nababagong tao, marami kang natutulungan tao at nai-inspire along your journey sa tuwing sineseryoso mo yung paggawa ng business. So ayun lang, I hope may na-share po ako sa inyo na kahit papano po makatulong po sa team ninyo, Team Eagles. Ayun lang po, maraming maraming salamat. I'm Mentor Ivy po and I am worldwide. Di ba po kayo ay negosyante na? Mm-mm. Pero aside sa I Am Worldwide, what made you still do the business even if meron po kayong other source of income? Yun lang. Thank you so much. Okay. Ayun, nabanggit ko nga kanina sa sharing ko. Actually, talagang, ano na eh, parang, kumbaga graduate na kami sa pera. Graduate kami dun sa idea ng pera. Kasi yung pagpera, usapan, pwede namin siyang kitain sa labas. Pero dito po kasi iba eh. Iba yung purpose na talaga. Purpose na. Yung legacy na may iwan mo bago ka mawala sa mundo. Ganun na yung intensity na pinaglalaban namin dito. Tapos yung mga tao na matutulungan mo along the journey na umasenso rin katulad mo. Kasi parang feeling namin failure kami pag nawala kami sa mundo. Kami lang yung umasenso. Yung wala kaming na-share na alam mo naman sa puso't isip mo na kaya mo pang maging blessing sa iba, hindi lang sa pagbigay ng pera, kumbaga talagang maibigay yung service mo sa kanila. Why not? Kaya talaga nandito kami sa industry to help. Yeah. Thank you so much, Mentor Ivy. May question si Mentor Ace. Yeah, may question si Mentor Babes. Last question Yan. Thank siguro. you, Thank you. thank you so much, Mentor Ikay. And ang question po ni Mentor Vincent ay, Mens, ano po ang ma-advise mo sa mga bago sa ganitong negosyo? Ano dapat ang mindset ng mga nagsisimula po? Salamat, Mens. Yan, ganda. Ganda ng question, no, sa mga bago. Actually, kahit sa mga bago or luma na mga mentors,
Siyempre, naririnig na natin to eh. 'Di ba? Open secret na siya, pero baka hindi lang nagsisink in pa, hindi pa natin talaga totally na a-apply, no? So, siyempre, unang-una, kailangan mo talagang mag-empty cup kasi bago ka nga eh. Although kami, hindi kami bago sa industry na to, nung nag-start kami, nag-empty cup din kami. Sinantabi namin yung mga bagay na alam namin kasi alam namin iba yung IAM eh. Iba si IAM eh. Iba yung kultura dito eh. Kailangan magpa-under ka eh. Kumbaga, kailangan magpasakop ka sa gobyerno na meron ka. Halimbawa, sa Team Eagles. Naniniwala po ako ang ganda na ng sistema ng Eagles. Naniniwala po ako maganda po yung sistema ng MVP. Ng IAM mismo per se. Maganda yung sistema ng kumpanya. Susundin mo na lang. Sundin mo yung mga mentors. Mag-empty cup ka, yes mentor ka. Yung yes mentor, yung tipong hindi siya sa salita. Yung ginagawa mo talaga. Yung nagtutugma, pag sinabi mong yes mentor, pero ginagawa mo talaga. Kasi merong yes mentor, pero sinabi niya yes mentor, pero hindi naman eh. May ganun eh. So, dapat tumutugma yung sinasabi sa nasa puso, nasa isip at aksyon. Tugma lahat yon. Kailangan tumutugma yon. Na dapat pag yes mentor, lalo ang nagsabi, mentor Ikay, kahit hindi mo naintindihan, eto ha, mens, kahit hindi mo naintindihan, bakit pinapagawa ng mentor mo yon? Gawin mo. Talaga, mens? Oo, kung eto lang yung tanong eh, nagtitiwala ka ba dyan sa mentor mo na yan, na i-guide ka niya through success? Kung nagtitiwala ka sa kanya 100%, kahit anong sabihin niya, alam mo na hindi ka niya ipapahamak, yes, mentor all the way. Yes, mentor all the way ka lang, mens. Sundin mo lang. Pag pinatalong ka, talon. Di ba? So, kumbaga, gawin lang natin yun. Kaya sa mga bago, mentors, the best talaga yung uma-attend ka ng ganitong mentorship, mga mentors. Tapos, gusto kong ibigay din yung, ano yan eh, para siyang KSA eh. Yung knowledge about sa business, palalimin mo. Kaya kailangan mong attend yung YIAM, yung IDBP, yung mga technicalities ng business, paano gawin yung business. Kailangan mo yan ma, maiano sa sarili mo eh, talagang manamnam, 'di ba? Maintindihan. Hangga't di mo pa siya nababagsak sa mga leaders mo, ulit-ulitin mo siya. Ayun yung knowledge. Kailangan palalimin mo. Yung sa KSA yan eh. Skills. Pagalingin mo yung sarili mo. Saan? Yung I am 7 na tinatawag. Prospecting, inviting, presenting, follow-up, closing, mentoring. Pag meron ka ng leader, kahit isa pa lang yan, dapat nagme-mentoring ka na, nag-one-on-one mentoring ka na. And lastly, last but not the least, promoting events. Di ba may events tayo kay SJK at saka EEA? At the same time, itong mga team day, huwag kang pumapayag, ikaw lang pumapasok dito. Dapat pinapractice mo na yung pag-promote ng event. Ikaw ba yung leader na hinihintay mo pa yung link sa GC o nakasave na? Tapos, ahead, kahapon pa lang, Friday, nagtatawag ka na sa leaders mo, uy, pasok tayo bukas sa team day ng Eagles ha, kasi malupit yung speaker doon, marami tayong matututunan. Promoting events, that's also a skill in this business kasi leverage ka na eh. May nagsasalita na for you. Hindi na ikaw yung magsasalita doon sa leader mo. Mai-inspire yung leader mo sa iba. Pinapasok mo lang siya sa Zoom. Di ba ang galing? Oh, yun yung skills. Paglinangin niyo po yung mga skills na yun. And then A, yung attitude. Important po yan. Kasi baliwala may kaalaman ka, baliwala na magaling ka, may skills ka, kumpleto mo lahat yung I am 7, magaling ka talaga, as in magaling, pero bagsak ka sa attitude. No, 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 no. Hindi ka makaka-build pag ganyan. Hindi ka makakapag-build kapag bagsak ka sa attitude kasi number one yan eh. 'Di ba? Sabi nga 100% yan eh, attitude.
So, kailangan, kung dati masungit ka, dati wala kang pasensya, dito kailangan mo magbago. Kasi nagbi-build ka ng grupo. Iba-iba ang mga klase ng tao dito. Hindi pwedeng, halimbawa yung leader mo, bago lang yon, nagkamali. Sabihin na natin mayabang. Sabihin na natin siya yung mali, ikaw yung tama. So, papairalin mo ba yung attitude na aawayin mo siya? So, hindi siya ganon. Ikaw yung leader, ikaw yung mentor, ikaw yung laging magpapakumbaba. Kahit siya yung tama, para lang ma-save yung relationship, humble down. Lunukin mo yung pride mo. Magpasensya ka para sa leader mo kasi para ma-save yung relationship. Kasi as time goes by, kaka-attend naman yan, kaka-bonding nyo ng tao na yan, maiintindihan niya naman. Soon in time, magmamature din naman yan. 'Di ba? Yung mayabang dati, bumabait na yan. Hintayin mo na lang. Maging pasensyosa ka na lang. Ganun, mens. Yan, yung KSA, mahalaga rin po yan na maano nyo po yung about sa knowledge, skills, and sa attitude. Ayan yung kailangan ma-master po natin, ma-master po natin para makapag-build po tayo ng solid organization. And talagang, yes, mentor all the way. At sumunod ka lang sa kultura ng team. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong kultura. Okay? Huwag ka nang gumawa ng sarili mong kultura. Magpasakop ka na lang sa Team Eagles at kopyahin mo na lang. Swerte mo na nga may kokopyahin ka eh. Kami nag-trial and error pa kami pagpasok namin dito sa IAM. So, nakikiamot-amot pa kami kay Mentor Ikay, nagpi-PM-PM kami. Paano ba to, mens? Kay Mentor Michelle, nagaganon-ganon pa kami. Kayo, you have already a solid system sa grupo nyo and nag-i-improve pa yan, sundin mo na lang. Kasi bago pa maging sistema yan, pinag-isipan ng mabuti yan ng Eagles at ng core ng Eagles. So, ibig sabihin, effective yon. Gawin mo na lang. Hatawin mo na lang. Ganun lang po, mentors. I hope may na-import ako doon. Thank you, Mentor Ivy. And Mens, last question na po. Okay lang po ba? May playtime pa po. Ayan. Galing po kay Mentor Maggie. Mens, ano pong advice mo since family mo mismo ayaw ka suportahan at again sa pinasok mo? I am a former OFW po. Oh, ganun po talaga no? Actually, naranasan ko rin yan. Nung nag start ako ng business, ng network marketing, ma-share ko lang ng konti. Ang unang-unang negative nung sinisimulan ko to or yung ginagawa ko to is yung mother ko. Parang kay Mentor May. Yung nanay ko, talagang negative yun. Kasi imagine niyo naman, naintindihan ko rin naman siya. Iniintindi ko na lang din. Kasi, cum laude graduate ako eh. Tapos naiisip niya na parang feeling niya kasi napapariwara yung buhay ko. Feeling niya ganon. Kasi nakikita niya, parang halos wala na akong kain pag uuwi ako, mga ganyan. So, wala siyang suporta talaga sa akin nung nag-iisimula. Walang support yung parents ko sa akin. Negative talaga siya. To the point na nung time na yon yung may break free, hinihila pa ako. First time na ginawa ng nanay ko, napahiya talaga ako sa may labas. Ang daming tao, umagang-umaga, hinihila yung bag ko, nakabackpack ako noon. Ayaw akong papuntahin dun sa break free. Hinihila yung bag ko, hinihila yung buhok ko. Nakakahiya kaya. 'Di ba? Iyak ako ng iyak noon. Tumakbo na lang ako kasi nanginayang ako unang-una, binayaran ko 'yon. 'Di ba? Binayaran ko 'yon. Nihila yung ano ko, kumbaga sinabunutan ako sa harap ng maraming tao. Nakakahiya, 'di ba? Tapos so sakay ako ng jeep, iyak ako ng iyak, tapos ako lang magbuti na lang ako lang mag-isang sakay ng jeep. 'Di ba? Umiyak ako noon. Pero iniisip ko noon malas yata ako. Kasi yung jeep walang hanggang bumaba ako hanggang Alabang walang walang sumakay ako lang eh. Baka nababad trip na rin yung ano yung driver sa akin. Imagine niyo po 'yun. Talagang ganyan, wala silang support kasi hindi nila naiintindihan yung ginagawa mo pa. Di pa nila nagigets or yung isa pang dahilan, ito pa po mens yung isang dahilan mens.
Maaari kasing naghihintay rin ng result mo, yung family mo. Kailangan mo rin magpakitang gilas. Kasi pag may nakita na yung result, parang mama ko, nung nakakita na may nangyayari na sa akin, umuukay naman pala ako, nandun na yung support niya eh. Sumusuport na siya sa akin eh. Positive na siya eh. Iniinom niya na rin yung barley. Di ba? Dating negative yun sa barley. Pero nung uminom ng barley, three boxes na tuyo yung mga sugat from diabetes. Negative din yun. Ayaw inumin, pati barley, ayaw inumin yung barley natin. Pinilit ko lang. Yung support, makukuha natin yan talaga pag nakikita ng mahal natin sa buhay na may nangyayari sa ating progress. So, ang goal natin sa business, bilisan natin yung progress natin. Bilisan natin yung result natin, wag natin tagalan. Kasi the more na tinatagalan natin, the more na mahihirapan tayo. Kasi wala nga suporta, may negative. Araw-araw mong ini-endure yon. Para hindi mo siya araw-araw ini-endure, yung yung negativity, yung walang suporta ng family mo, bilisan mo. Ayun yung mindset ko noon, bilisan mo. Kumbaga, kailangan kong bilisan kasi para makuha ko yung support ng parents ko. Kasi ako naniniwala, mentor, sino ba to? Mentor Maggie. Pag ikaw nagbigay dyan sa family mo, halimbawa, katas ng business natin, may asawa na ba siya, mens? Or ano, anak? Or ano, ama ba? Mentor Maggie. Kung may anak or asawa ka, pag yan, binigyan mo na, oh, yan, pang shopping mo. Ha? Eto nga pala, meron na tayong sasakyan, katas ng negosyo natin. Eto pala, ganito, travel tayo sa ganito, mga ganyan. So, mga mentors, inihintay lang nila yung result natin. Bilisan mo. Pakitang gilas ka. Kahit sa Facebook pa yan, kahit di lang sa mahal mo sa buhay. Kung gusto mo ng bumilis ka sa negosyo na to, bilisan mo, sundin mo lang yung process, mag-focus ka lang sa process, at saka bilisan mo talaga. Mahalaga po yan. Kailangan mo rin bilisan. Kasi dalawa naman choice mo, bagalan mo, bilisan mo. Eh may choice naman palang bilisan, bilisan natin, mens. Hindi na bumabata yung magulang natin, patanda na yan. Yung mga anak mo lumalaki na. Soon in time, magka-college na yan. Kailan ka pa magpe-prepare? Kapag tumanda na sila, pag naglakihan na yung anak mo, tsaka gusto mo, mararatel ka, wala akong pangbayad ng tuition fee, wala akong di ko sila mapag-aral sa magandang eskwelahan. Hindi kami makapag-travel. Dito lang kami sa area na to. Alam niyo yun, yung mga ganong pain soon in time, dapat ngayon pa lang, pain of sacrifice. Piliin mo. Sakripisyo ka na ngayon para soon in time, ano ka na, aani ka na. 'Di ba? Kasi hindi naman, tandaan niyo po, hindi naman po ito habang buhay gagawin mo. At hindi ka naman po habang buhay mahihirapan. Saglit lang. Saglit na panahon lang. Bigyan mo lang to ng oras, 5 to 7 or 5 to 10 years. Itodo mo lang sa IAM after that financial and time freedom ang matatamasa mo na. Yun lang. I hope na ano nyo po, na Thank kuha you nyo. so much, Mentor IB. And Mentor IB, super last na, sorry. Kay Mentor Visit po ito galing. Mens, paano po kayo nagmamarket ng team nyo at ano po ang daily method of operation po everyday? Ayun. Thank you po sa question, no. Ito talaga si Mentor Visit, pinapahirapan ako eh. No, hindi, biro lang po. DMO po, mens. Ayan, DMO, yan. Baka sinasabi na rin yan nila mentor eh, pero sige, para ma-confirm natin. So, paano po kayo nagmamarket? Kami po, ako po personally, organic. Organic kami. Sa grupo namin, organic. Hindi kami ads eh. Hindi yun yung forte namin. Siguro nakapag-ads ako twice, thrice. Okay naman. May nakukuha naman ako doon. Mga nakukuha naman ako doon. Pero iba kasi rin yung lalim kapag organic galing sa friends mo na talagang
Nag-build ka ng relationship along the way. So, ako po ganun. PM-PM po ako. Nag-PM-PM talaga ako, mano-mano. Ang ginagawa ko, ito, sige, bigay po ako ng tip. Di ba nagpo-post ka sa Facebook? Pag nagpo-post ako sa Facebook, hindi lang ako basta nagpo-post. Pagka-post ko sa Facebook, di ba may nag-heart? May nag-heart po ng post mo, may mga nagko-comment. Pag meron po dun bago nagko-comment tapos mga hindi member, pini-PM ko na po yun. Pini-PM ko po sila kasi kahit papano at least nag-heart sila ng post ko, baka interesado na yon, ayaw lang mag-PM. Pini-PM ko po sila. Ang sinasabi ko po, hello po, taga saan po kayo pala? Gaganyan lang po ako. Yung ang tawag ko dyan, tinapay. 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 Baka gugutom na kayo. Tinapay. Taga saan po kayo? Yan yung mga pwede mong itanong. Ilang taon na kayo? Pero minsan hindi ko na to sinusubaybay, yan, sinusundan. Taga saan? Tapos nag-work po ba kayo? Or mayroon po kayong negosyo? Tapos, kung sa tingin mo bata pa, nag-aaral po ba? Nag-aaral ka ba? Tapos, tinapay. Etong isang question, paano ka po nakakaipon? Yan yung isa kong question. Paano ka nakakaipon kapag mga employee yung mga kausap ko? Siguro, ang laki na ng sahod mo, no? Mga ganyan, ginaganyan ko. So, siguro manager ka na dyan, no? Siguro nagsi-six digit ka na dyan, no? Tapos, paano ka nakakaipon? Ganyan. Sasagutin nila yon. Kasi gusto ko lumabas yung problem eh. Sa kanila manggaling. Tapos, ano yung ginagawa mo sa free time mo? Yan yung mga tinatanong ko. So, yung tinapay na yun. Malibang sa form. So, pinipm ko sila, yung mga nag-heartments. Ganun po yung ginagawa ko. Sa story, the best din po sa story, yung sinasabi ni Mentor TJ na clam, yung comment, like, 'di ba, message, igaganon mo siya. Pero ako heart, lagi ako heart. Lagi ako nag-heart. Sa story, lahat ng lumalabas sa story, ginagawa ko heart, 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 ganon. Tapos minsan kapag may kailangan ko mag-comment, comment din ako. Papampam po ako, kumbaga. Nagpapapampam rin ako sa Facebook. Kumbaga, kailangan mo kasing maganon. So, maging visible. So, PM talaga kami. Ang DMO mens, yun po. Actually, ang pinaka-important, unang-una, syempre, prospecting. Prospect ka. At least 20. Pag sa mga bago po, no? 20. Meron po kami niyan, script na. Yung mga script na open ka pa ba sa side income? Sis, matanong ko lang, um, open ka pa bang kumita ng additional income? Tinatanong ko ng ganun kasi you need to sort. Ang prospecting po kasi means hindi siya automatic ma-invite mo na. Ang prospecting, it's all about sorting. Kung sino yung oo at sino yung hindi pa pwede. Nasusundan niyo po? Pag umoo po kasi yan, dun ko na siya i-shoot na iimbitahin ko. So, it's all about sorting, prospecting, tapos ang isang DMO, pinaka-importante kasi mens, talaga ma-share yung business to two people a day. Makalimutan mo na yung mga iba, basta ma-share mo yung business. 'Di ba? Makapag-post ka sa wall mo, sa story. Tapos, makapag-attend ka ng training katulad po nito. Attend ka po ng training, lalo kung bago ka, dapat araw-araw talaga umattend ka ng training kasi para nahasa mo yung sarili mo, gumagaling ka. Kailangan mo kasing gumaling eh. So, maliban pa sa mga iba, may mga join groups pa yan, may mga nagpo-post ka pa sa groups na yan, pero ang pinaka-important kasi na sabi sa Pareto Principle, 'di ba? Yung 80% na may yield na result is galing dun sa 20% na ginagawa mo every day. So kami, actually hindi ko nagagawa lahat sa Facebook, pero ang pinaka-goal ko talaga, yan yung prospecting, inviting, at saka makapag-present. Yan talaga. Yan yung goal ko.
It's either kung di ako makapag-present ngayon, dapat makapaglagay ako sa schedule ko. Kailangan mapuno mo yung schedule. Ang goal mo, mapuno mo. Halimbawa, April pa lang ngayon. Yung buong May, ang goal mo, mapuno mo. Mapuno mo ng schedule ng talks. Kung gusto mo talagang mag-build ng malaking organization. Ihiwa-hiwalay mo. Ganun po yung gawin natin. Yun po yung pinakalaanan natin ng oras kasi ayun yung money-making activities. Yung I am five mentors. Para magkaroon ka ng pay-in, di ba? Para magkaroon ka ng benta, mag-post ka. Yan po, mga money-making activities. Doon ka mag-focus. Kasi mamaya, ang nangyayari po kasi sa iba, mens, busy naman po ako nagpe-Facebook ako. Palagi naman online. Lagi naman nagko-comment. Ang tanong, baka isang buong araw, scroll ka na lang ng scroll, naubos na yung oras mo kakascroll. Kasi wala kang target. Wala kang goal. Ang goal mo, may mapresentan ka, may ma-share ka, 2 to 5 people every day. Lalo sa full-time, 5 people. 5 dapat, as much as possible. Kung mas marami kaya mo, go. Ang mahalaga kasi, araw-araw may nasesharean ka ng opportunity. May nasesharean ka ng business. Ganun po. Tapos kapag may bago kami, i-add ko lang to ments. Ito talaga yung nag-work sa amin. Ito lang po ginagawa ko sa bago. Pag may bago po ako, ang pinapagawa ko sa kanya, home party. Mag-aano po siya sa bahay nila. Kamag-anak niya, kapitbahay niya, 5 hanggang 10. Magbibitbit po sila sa bahay nila, magpapakain sila, pansit o kaya tapos may soft drinks lang, pansit, soft drinks, pwede na yon. Tapos pupunta kami doon, magpe-present kami. Doon siya. Talagang organic. Ayun yung way namin. Kasi bakit organic? Kasi may tiwala na yung mga tao na yun sa'yo eh. So hindi ka na basta magbi-build ng from scratch na cold market tapos sila yung i-build mo. Pero take note kung effective ka naman, 'di ba? Nag-ads ka. Okay po 'yun. Maganda din po ang ads. Pero wag kang ang nagiging danger lang mens. Tandaan mo, ang goal mo is mag-build ng grupo. Baka ang nangyayari na kasi rin, yung iba nagiging danger sa nag-ads. Yung pasali ng pasali tapos hindi na natututukan. Tapos yung baka more on nakatuto ka na sa pagsisell, pagre-retail, doon ka nauubos na yung oras mo kaka-retail. So, dapat alam mo pa rin align ka pa rin dun sa gusto mong mangyari na talagang ang goal mo is ano, um, to build a team. Dapat package. Ayun yung goal mo. Goal mo talaga makakuha ng leader dun sa ads. Yun lang po, mga mentors. I hope may na i-share po.